Magandang taon daw ang 2012 para sa ekonomiya ng Pilipinas. At kahit may ilang nagsasabing di pa nila ramdam ang epekto nito, mukhang maraming Pinoy na ang tila gumiginhawa ang pamumuhay. Patuloy dyan ang kabi-kabilang pamilihan ng dinadagsa ng mga tao ngayong holiday season. Cashman o credit card, tila komportabling mamili ang ilan nating kababayan, lalo na't naibigay na rin ang 13th month pay at Christmas bonus. Pero pahay ng mga eksperto, hinay-hinay at planuhin ang paggastos ngayong Pasko. Ang tamang diskarte ng paggasta at pagtitipid sa mga natanggap na ginaldo ngayong Pasko, yan ang ating tatalakayin ngayon. Sa ating muntala kaya, narito kayo sa studio ang financial analyst si Mr. Arman Benco. Siya rin po ang Executive Director at Co-Founder ng Colayco Foundation for Education. Yung mga nagtuturo po ng tamang pamamahala ng ating pera. Ganda umaga po at welcome po sa ating talakaya, Mr. Benco. Okay, natanggap na yung 13-month pay. Usually, ano ba dapat na unahin, no? Ang iba kasing kultura, kailangan Pasko bago lahat. Right. Diba? Paano ko mapapangalagaan at mapapalago? Diba? Dapat ganun yung 13-month pay ko. Siguro ito yung pagkakataon na kung sa buong taon, Enero hanggang Desyembre, hindi tayo nakapag-ipon buwan-buwan. Ito sana ang pwedeng makabawi tayo doon sa dapat naiipon natin buong taon. Pero because of the season, napipilitan tayo. Parang ito ang panahon na may karapatan ka maglustay. Dahil sumasabay sa iba, no? Oo, para sa sarili mo, tsaka yung para sa iba. Pero ganun pa man, sana wag natin yung kalimutan ng ating sarili. Miski na itabi natin, miski na kalahati lang ng ating 13th month. Kasi nagpapadagdag sa pressure, panahon ng gastusan, bakit ka binigyan ng extra month, parang sinasabi na, sige, gumastos ka. Pero sana, matingnan natin na ito ang pagkakataon natin makabawi doon sa mga hindi natin naipon itong mga nakaraan. Sa inyo po, obserbasyon, nararamdaman nga ba ng pangkaraniwang Pilipino yung... Kasi, di ba, binibida po ng gobyerno, gumaganda yung ekonomiya, no? So, masagana po dapat ang Pasko natin ngayon. Right. Wala akong malalim na pag-aaral kami sa Colayco Foundation gano yung mga statistic ang pinapakita ng pamahalaan. Pero yung pang-araw-araw nating nakikita, nitong nakaraang linggo lang, 6 na ATM machine ang pinuntahan ko na no cash to dispense. Yung wala available. Walang cash na yung ATM machine. Sa isang ATM machine, estimate mga 200,000-250,000. There are 10,000 ATM machines in the Philippines. So sa isang araw, kung lahat sila puno, mga 2.5 billion yan. Kung na-withdraw yung kalahati lang nung 10,000, sabihin nang na-withdraw sa isang araw, 1 billion. B, hindi M. 1 billion. The next day or ilang araw lang, mababawasan na naman. So, ganun kalaki yung umiikot na pera. So, kung yun ang batayan, sa simpleng nag-o-observe, baka gumaganda ang takbo ng ekonomiya. Kasi sa survey po ng SWS, 6 sa 10 Pilipino daw, parang pakiramdam nila, umaasa sila na magiging masaya yung kanilang Pasko dahil parang gumanda nga yata yung kabuhayan nila, no? Malamang, pero una dyan na alam natin ng Pilipino, very hopeful lagi, the happiest race, laging nasasabi. Pero sa mga simpleng namumuhunan or gustong may pagkakitaan, yung nag-aayos lang ng parol doon sa amin dito sa malapit dito sa Ortigas, di ba? Punong-puno yan lagi, kadalasan ng gumagawa ng mga parol. Mahina daw ang benta, pero meron sila nakitang pamalit. Parol repair. Yung mga nabili mo na mga mahalin, di ba? Hindi mo naman tinatapon yun. So nakaisip sila ng ibang negosyo na. Oo, at papalinis nila o paparepair nila yung dati nilang parol, 1,000 ang charge nila. Kasi pag bumili kang bago, mga 20,000, 25. Ito, palinis mo, papalitan mo yung bombilya ng luma mong parol, 1,000. Biro mo, hindi pa nag-uumpisa daw ang simbang gabi, nakakahigit 30 na siya. So, sa 1,000 times 30 parols, 30,000 na. At padagdag pa ng padagdag. Kaya ako sinasabi yan, parang maraming pwedeng pagkakitaan, kaya siguro maganda ang pananaw nila. Kami nun sa Tondo, lumaki ko, lagi ko naririnig, walang pera yung kapitbahay namin, no? Lahat halos walang pera. Pero pagdating ng December, kita mo naman, daming handa. Kasi sunod-sunod ho ang namin sa Tondo Pasko, bagong taon, may fiesta pa ho na sa Tondo. So 3 okasyon yung sunod-sunod. Kaya pagdating ko ng Valentine's Day, malungkot talaga dahil wala na talaga. Sagad-sagad na. Yung pala inuutang, no? Correct. So anong mensahe natin na dapat ba payak lang? Kagaya no, may mga tip kami na yung mga budget lang na pang Noche Buena. So ano po talaga dapat ang disiplina natin pag hawak na natin extra money? Unang-una,
lahat dapat sana nakalista. Okay. Nakalista, hindi lang who's naughty and nice, nakalista kung ano yung mga yung mga regalo na bibilin mo, bakit mo sila bibigyan, lahat ng anything that you will buy as sa larangan ng pagreregalo. Ilista mo lahat ng iyong kakainin o kakainan. Ilista mo rin lahat ng mga aktibidades na gagawin mo. Kasi yung tatlo na yon may kinalaman ng pera. Pag pumunta ka sa isang get-together, reunion, mayroon kang bibilin, may dadalin ka. Mga kainan na ititreat nyo ang family nyo, lahat yan mayroong kapalit na kalakip na gastusin. So, sana merong listahan para hindi mangyari yung sinasabi mo na Gastos lang ng gastos. gastos ng gastos at bigla tayong magugulat. Pinakamahirap na panahon yung panahon ng January 15 Kasi karamihan ng mga kumpanya bibigay na nila yung sweldo before December 25. Ibibigay na nila yung para sa katapusan ng December. Kaya ang haba nung tatawirin mo mula before December 25 up to January 15. So kung meron kung bukas o mamayang gabi na yung mga tagapanood natin balak mamigay, isipin nyo baka susweldo kayo sa January 15 pa. O kaya minsan hindi ibibigay yan ng Pasko. Dahil pambili ng paputok daw ng, di ba? May ganun, nag-iipon Mas gagastusin pa nila sa paputok sa pagkain, no? Correct. Okay, ito yung mga tipong ubos-ubos biyaya, no? Pag naubos, nakatunga nga. Okay, ito bang season na to, panahon na para ikangay masabi, minsan kasi, yung mga credit card company, di ba? May mga offer sila, zero interest. Correct. Yan, tama bang kumuha yung ating mga kababayan ng mga zero interest o buy now, pay later o buy one, take one? Magaganda ba ng mga deal yan? Sa unang paningin, maganda yung deal. Lalo Okay, mga sale, no? May sabihin ko, yung mga 99.99. Mga gano'n, no? Di ba? Kasi ang pananaw doon, hindi ka gumagastos ng 100. Kasi Okay. 99 pa lang, ayon sa marketing yan. Paano makokontrol mo yung pera? Yun, ang pinaka-susi dyan talaga, ikaw ang mag-control sa gastusin mo, hindi dahil nahikayat ka ng promo. Yung credit card, kapag lagi yan, sa panahon na ito, dito tayo tuksong-tukso gumamit ng credit card dahil sa kagustuhan natin magregalo and Wala kasing activities. nilalabas sa pera nun. Walang nilalabas na pera, Plastic lang, pumipirma lang tayo. Pero yung credit card, pamamaraan lang yan ng paggastos. Sana yung perang gagastusin nyo o yung credit card na yung bibili nyo through the credit card, meron talagang kapalit na cash sa darating na panahon. Kasi hindi nyo po pera yan. Malalaman mong mali ang pananaw sa credit card kapag ang pananaw nung may credit card, may pera pa ba ako sa credit card? Hindi po nyo pera yan. Pinapautang sa inyo ng bangko. Kasi akala nila yung balanse, pera nila. Hindi nila pera yun. Inuutang. Tsaka huwag kayong matakot na sabihan ko yung kuripot. Kayo'y matipid lang. Yan. Correct. Huwag kayong kuripot, kayo'y matipid lang. Okay. Tama. Tsaka siyempre, balansehin natin. Ano ba yung pangangailangan natin sa gusto natin? Correct. At ang natutunan ko sa inyo, eto, mas matindi. Kung kulang yung inyong sweldo, di ba? Yeah. Huwag kayong maghangad ng sobra-sobra sa kinikita nyo. Right. Live within your means. Di ba? Di ba? Mabuhay Mensahe lang tayo. mensahe po. Maraming salamat at alalahanin lang natin yung laging pinapaalala rin sa amin sa Colayco Foundation, yung the reason for the season. Hindi naman to sa regalo lang, di ba? Meron dahilan kung bakit we have these holidays. And siguro, doon tayo mag-concentrate sa hindi doon sa mga presents na makukuha natin, but the presence of that reason of this season. Si Jesus Christ. Right. Maraming salamat po, Mr. Ramon Benco. At sana, pagdating po next year, no, yumaman po kayong lahat. Okay. Siya ang financial advisor at syempre co-founder po ng Colayco Foundation for Education. Yan po ating naging talakayan